Isang maganda at pinagpalang gabi po. At ang mabuting balita na ating pagsaluhan sa gabing ito hango ayon kay San Juan sa kabanatang 9 mula sa talatang 1 hanggang 11. Sa paglalakad ni Jesus, nakita niya ang isang lalaking bulag mula pa ng ipanganak. Tinanong siya ng kaniyang mga alagad, "Rabay, sino po ang nagkasala at ipinanganak na bulag ang lalaking ito? Siya ba o ang kanyang mga magulang?" Sumagot si Jesus, "Ipinanganak siyang bulag, hindi dahil sa nagkasala siya o ang kanyang mga magulang, kundi upang mahayag ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan niya." Kailangan gawin natin ang mga ipinagagawa ng nagsugo sa akin habang may araw pa. Darating ang gabi kung kailan wala nang makakapagtrabaho. Habang ako'y nasa sanlibutan, ako ang ilaw ng sanlibutan. Pagkasabi nito, dumura si Jesus sa lupa at gumawa ng putik. Pagkatapos, ipinahid niya ito sa mata ng bulag. Sinabi ni Jesus sa bulag, "Pumunta ka sa imbakan ng tubig sa Siloe at maghilamos ka roon." Ang kahulugan ng salitang Siloe ay sinugo. Pumunta nga ang bulag, naghilamos doon at nagbalik. At pagbalik niya ay nakakita na. Sinabi ng mga kapitbahay niya at ng mga nakakita sa kanya noong siya'y namamalimos pa, "Hindi ba yan ang lalaking dating nakaupo at namamalimos?" Sumagot ang ilan, "Yan nga." Sabi naman ng iba, "Hindi, kamukha lang." Kaya't nagsalita ang dating bulag, "Ako nga po yun." "Paano kang nakakita?" tanong nila. Sumagot siya, "Ang lalaking tinatawag na Jesus ay gumawa ng putik at ipinahid iyon sa aking mata. Pagkatapos, sinabi niya sa akin, 'Pumunta ka sa Siloe at maghilamos.' Pumunta nga ako doon at naghilamos at nakakita na ako." Mga minamahal na kapatid sa Panginoong Kristo, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Yan, palakpak ng Kwaresma. May kasamang praise the Lord. Praise the Lord. At sabihin mo sa iyong katabi, kapatid, upo ka na. Isang magandang pinagpalang gabi po sa lahat. Ang ebanghelyo po nating tinunghayan na siya ang ebanghelyo po sa darating na linggo. Mga minamahal na kapatid sa Panginoong Kristo, ang ebanghelyo po nating tinunghayan ay ang title po nating pag-usapan, From Darkness to Light. Dahil ang ebanghelyo na kung saan ang highlight dito, yung bulag. Pinanganak mo siya, inborn. At talagang grabe ang kanyang naranasan sa buhay. Pero bago daw, mga kapatid sa Panginoon, ang isang bulag ay napakalakas po ng kanyang senses. Napakalakas yung pakiramdam. Ang bulag, yung points na pera natin, kaya niyang kapain na malalaman niya kung piso, 5 piso, 10 piso. Alam niya, tayo, minsan nalilito pa, di ba? Kung ano yung piso, halos pagkaparin yung 5 piso at 10. Pero yung bulag, alam niya. At mayroon ding nagsabi na ang bulag kayang magbasa.
Dahil hinakapa niya yung kanyang binabasa. Alam niya yung litra. Ang kanyang binabasa. Ako naman, kaya kong magbasa ng Latin. Sa Latin. Sinasalat. Kahit nakapikit pa. Ngayon, mga kapatid, sa Yesu Kristo, from darkness to light, mula sa kadiliman tungo sa liwanag. Sabi po, sa talatang 4 hanggang talatang 5, kailangan gawin natin ang mga ipinapagawa ng nagsugo sa akin habang may araw pa. Darating ang gabi kung kailan wala nang makakapagtrabaho. Habang ako'y nasa sanlibutan, ako ang ilaw ng sanlibutan. Sa ibang interpretation ng verse 4 to 5, ito po yung buhay natin na habang may araw pa, dahil paggabi, matutulog na lang tayo. Ito yung part ng buhay natin habang tayo'y malakas pa. Ibigay natin ang nararapat na paglilingkod na makapagbibigay karangalan kay Yahweh El Shaddai. Habang tayo po ay nagagamit pa ng Panginoon, ibigay natin ang totoo at best natin. Dahil kapag tayo'y uubod-ubod na, kapag tayo po'y tumanda na, sabi nga, pag tayo po'y isip na lang ang malakas, saka ba tayo magkukumaho na paglingkuran si Lord? Na si Lord ay kilanlin natin sa ating buhay. Kaya sabi ng Panginoon, habang may araw pa, gawin na natin kung ano ang makakabuti sa kapwa, kung ano ang makapagbibigay karangalan sa Diyos, kung ano ang the best na paglilingkod sa dakilang Diyos, Yahweh El Shaddai. Hindi yung kung wala na tayong magawa, saka tayong mag-isip na, ano kaya ang may paparangal ko sa Lord? Ano pa kaya may bibigay kong paglilingkod? Habang bata pa, habang may kaya pa, habang malakas pa, ibigay na ang nararapat sa Panginoong paglilingkod sapagkat yan ang gusto ni Yahweh El Shaddai. Amen? Kaya, from darkness to light, mga kapatid, sa Panginoong Kristo, unang hakbang, the condition of the blind. Kalay o sitwasyon ng bulag. Dahil sabi sa verse 1 hanggang 3, sa paglalakad ni Jesus, nakita niya ang isang lalaking bulag mula pa ng ipanganak. Tinanong siya ng kaniyang mga lagad, Rabay, sino po ang nagkasala at ipinanganak na bulag ang lalaking ito? Siya ba o ang kanyang magulang? Sumagot si Jesus, ipinanganak siyang bulag, hindi dahil sa nagkasala siya o ang kanyang mga magulang, kundi upang mahayag ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan niya. So, kung i-imagine natin, kung iisipin natin ang kalagayan ng bulag mula nang ipinanganak, kung sa palagay natin, katulad tayo sa kanya, anong sitwasyon? Napakahirap. Ang saklap. Dahil mula nang ipinanganak, bulag. Kahit magkwento ang mga tao sa kanya na napakaganda ng mundo, hindi niya ma-imagine. Dahil wala siyang nakita mula sa simula. No? Hindi niya ma-appreciate yung kagandahan ng katabi natin. No? Bakit?
Hindi niya alam. Hindi niya nakita ever since, mga kapatid. Kaya, ang kalagayan ng bulag na ito, madalas itong nabubuli, nakakantsawan, na-underestimate, pinagtatawanan, nilalait. Ganun na nga yung kanyang kalagayan, kawawa na nga, kinakawawa pa. Kaya, sa buhay ng bulag na ito, madalas po itong nahuhusgahan dahil sa mga Hudyo, napakaano nila sa batas. Kapag merong nagkasala, malamang, kaya yan nagkakasakit kasi may kasalanan yan. Ganun sila ka-judgmental. Kaya yung mga lagat, ang tanong nila kay Kristo, Rabbi, Guru, sino bang nagkasala kaya pinanganak na bulag? Ang lalaking ito, siya ba? O ang kanyang magulang? Sabi ng Panginoong Hesus, pinanganak siyang bulag hindi dahil sa makasalanan, hindi dahil makasalan ng kanyang magulang, kundi ito'y plano ng Diyos na sa pamamagitan ng kanyang pagiging bulag na pinanganak, dito mahahayag ang kapangyarihan ni Yahweh El Shaddai. Yun ay plano ng Diyos. Kaya, huwag nating isipin ng lahat ng nagkakasakit ay dahil sa pagkakasala. Dahil pinapatunayan dito ng Panginoong Kristo, hindi dahil sa kasalanan. Kaya siya pinanganak na bulag. Mga minamahal sa Panginoong Kristo, sabi nga sa Exodo, sa kabanatang 20, sa talatang 5, huwag mo silang yuyukuran, ni sasambahin, sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay mapaniguguing Diyos. Ang kasalanan ng mga magulang ay sinisingil ko sa kanilang mga anak hanggang sa 3 at 4 na salimlahi. So, ibig sabihin, pag nagkasala magulang hanggang sa 4 na salimlahi, ang pagsingil ng Diyos. Pero makalat tayo sa panahon ng Panginoong Hesus, sapagkat sa New Testament, pinagtibay ng kanyang buhay, ng kanyang sakripisyo, ng kanyang dugo, ang bagong tipan. Hindi dinidimoles ang lumang tipan. Ito'y pinulpil ni Lord. Ginanap niya kung ano ang lumang tipan. Pinalayan niya sa sumpa ang taong nananalig sa kanya, sa sumpa ng kautusan, sa sumpa ng mga batas mula kay Moises at mga sinabi ng mga propeta. Kaya wala na tayo sa batas at sumpa ng kautusan sa lumang tipan. Tayo na po ay nasa bagong tipan, sapagkat si Jesus ang kordero ng Diyos. Mula nang tinanggap natin si Kristo, nanalig tayo sa Kanya, naputol po ang sinasabing ito na hanggang sa 4 na salimlahi ang bisa ng sumpa ng kautusan. Kung kailan natin tinanggap si Jesus, nanalig tayo sa Kanya, putol na po yun. Kaya, huwag mo nang isipin, huwag mo nang alalahanin, huwag na natin dibdibin pa yung kasalanan na gawa natin noon. Mula nang tayo tumanggap kay Kristo, mula nang tayo mabinyagan kay Kristo, putol na po ang mga original sin. Kasi likas tayong makasalanan. Hindi pa tayo pinanganak, may kasalanan na agad tayo.
Pero nang tayo na binyagan kay Kristo, putol na po ang anumang kasalanan na minana natin sa ating magulang at mga ninuno. Amen? So, mga kapatid sa Panginoong Hesukristo, pangalawang hakbang from darkness to light, the cure of the blind, ang pagpagaling sa bulag. Sabi po sa talatang 6 hanggang 7, mga kapatid. Pagkasabi nito, tumura si Jesus sa lupa at gumawa ng putik. Pagkatapos, ipinahid niya ito sa mata ng bulag. At sinabi ni Jesus sa bulag, pumunta ka sa imbakan ng tubig sa Siloe at maghilamos ka roon. Ang kahulugan ng salitang Siloe ay sinugo. Pumunta nga ang bulag at naghilamos doon, at pagbalik niya ay nakakakita na. So, dito po, ang ginamit ni Kristo, putik na may dura niya. Kung sa panahon natin ngayon, ito kaya gawin ko. Baka malamang hindi kayo maniniwala. Maniniwala ba kayo? Sabihin ko bang Kristo? Paano kung minudyokan ako ni Lord? Di ba nga mayroong aral ang punong lingkod na by faith, kumuha kayo ng graba sa ambel at lagain. Sino nakagawa nun? May nakagawa ba nun? Pero maraming gumawa nun. Talagang may himala. Mga nagpatotoo sila. Anong pinupunto dito? Sa tingin ng tao, walang kwenta. Sa tingin ng taong walang pananampalataya, parang kalunguhan, putik, may dura, tapos pinahid. Hindi naman alam ng bulag yun, ang putik yun eh. Hindi naman niya nakita. Hindi naman sinabi ng Lord sa kanya, huli na, malamang. Pero gumaling. Sa tingin ng tao, katawa-tawa. Walang kwenta, walang halaga. Pero kapag ito'y ginamit ng Diyos, yung bagay na katawa-tawa, walang kwenta, maliit, ito'y nagiging mahalaga at dinadaluyan ng kapangyarihan ni El Shaddai. Ang himala kasi nangyayari, ito'y supernatural. Lagpas sa ating kaisipan, mystery o hiwaga. Lumalabag sa batas ng kalikasan ang miracle. Diba yung first miracle nga ni Jesus? Yung tubig, ginawang alak na napakasarap, sabi doon. Mantalang yung tubig na yun ay mga pinaghugasan ng paayon ng mga bisita. Pero, ginawang alak ng Lord. Pero, ibig sabihin lang nito mga kapatid, manalig tayo sa Diyos. Kasi ang punong lingkod, kung tayo na sa ambel, simple lang. Tingnan niyo po, kapag ang punong lingkod, maulan, paglabas niya, tumitigil ang ulan. Himalaya. Laging ganun, yun ay palatandaan ng pagiging lingkod niya. Yun yung, ng Lord sa kanya, sign. Tayo, pinagtatawanan tayo ng mundo eh. Nagtawanan tayo ng mga unbelievers. Uto-uto daw tayo. Pag nasa ampel, pag may gawain, pagtutok ng punong lingkod, yung upuan, hindi naman inuupuan. Kapag maulan, yung payong pinababaliktad.
At pinadadala tayo kung ano-ano. Pero mga kapatid, kapag tayo po ay talagang naniwala, may nangyayaring himala. May nangyayaring kagalingan. Ha? Kasi yun yung salita ng Diyos na ginagamit niya ang mga mahihina para hiyain ang nag-aakalang sila'y malakas. Ginagamit niyang mangmang ang mga walang alam para hiyain ang mga nagdudunong-dunungan. Ang mga nag-aakalang sila'y maraming alam. Kaya, sino man ang nasarapan natin na lingkod ng Panginoon, huwag nating tingnan sa kanyang kalagayan. Sino man siya, isipin mo, siya'y instrumento ng Diyos para dalhin ang iyong prayer request. Magkaisa sa pananalangin, paniwalaan, at isabuhay ang kanyang sinabi, dahil yan ay lingkod ni Lord. Amen. Kasi nga ito, putik ang ginawang instrumento ng Lord. Gumagamit ng instrumento ang Diyos. Ako, instrumento lang. Kasangkapan lang ng Panginoon na hindi ko nga alam na ako ang magtok ngayon. Pero salamat sa Lord kanina. May tumawag, deployment, papuntahan. Salamat sa Lord. Naniniwala ako yung mga bulag dito makakakita na. Yung mga bulag physically. Kasi kung tayo po ay nakakita pero spiritually hindi nakakita, yun ang malungkot. Yun yung hindi maganda kasi gusto ng Lord, katulad ng bulag na ito, hindi lang physical na kagalingan. Hindi lang sa kalagayan niyang mula ay pinanganak, ay bulag. Kasi tanggap na ng bulag na ito ang kanyang kalagayan. Kaya hindi siya humiling na siya'y pagalingin. Kasi alam niya, mula pa nang likhain ang mundo, walang propetang makapangyarihang nakapagpagaling ng inborn na bulag. Kaya hindi na siya umaasa pang nakakita. Pero dahil ito'y plano ng Diyos, nang dumating si Jesus sa kanyang buhay, mula nang pinanganak, puro dilim ang kanyang nakikita, biglang nagliwanag, biglang nakita niya ang kagandahang loob ni Yahweh El Shaddai. Kasi yung mga taong bulag physically, hindi nila ma-appreciate yung kabutihan ng Diyos. Pag sila ay nagkakaproblema, nasa kabiguan, iniisip nila na sila ay pinaparusahan ng Diyos. Pero yung mga taong spiritually nakakita na, doon na natin nasasabi, ay, God is good all the time. Lahat palang meron sa akin ay galing sa Diyos. Samantalang dati, hindi tayo marunong magpasalamat sa Diyos. Lahat ng meron tayo, ang tingin natin, dahil magaling tayo, dahil masipag tayo, dahil madiskarte tayo sa buhay, kaya tayo nagtagumpay kasi dahil talentado tayo, hindi ganon. Pero kapag tayo sa spiritual na, nabuksan na ang mata ng ating pananampalataya, doon natin naiisip at nasasabi, lahat palang meron ako ay galing pala lahat kay Yahweh El Shaddai. Dati, hindi ganun ang ating mindset. Hindi ganun ang ating pananaw. Ang nakikita lagi natin at naiisip mga negatibo. Pero nung dumating si Jesus sa buhay natin, katulad ng bulag, malinaw pa sa sikat ng araw, kitang-kita natin ang kagandahang loob at kabutihan at pagmamahal na tunay ni Yahweh El Shaddai. Amen? Marunong na tayong pumalakpak ng Kwaresma.
Tigil tayo, no? Kaya kapatid sa Panginoon, sa gabing ito, katulad ng bulag, kung talagang tayo man ay nararapat sa ating hinihiling sa Diyos, huwag kang mag-alala. Kahit hindi mo hingiin, o kaya ikaw man ay humingi ng anumang bagay, at alam ng Lord na ito ay kailangan mo, ibibigay yan ng Panginoon. Dahil ang bulag nito, hindi siya humingi ng kagalingan, pero pinaghimanaan ni Yahweh El Shaddai. Gaano pa kaya tayo? Sabi nga, kung si Jesus binigay ng Diyos na kanyang buktong na anak, gaano pa kaya ang ating kahilingan kasama si Kristo? Diba? Kaya huwag tayong mahiya sa Lord na lumapit, humingi ng gabay, saklolo, divine protection and wisdom and knowledge. Kasi sa mundong ito, pwede tayong mapariwara. Pwede tayong mapahamak ang ating kaluluwa. Pwede tayong maligaw ng landas. Pero dahil nga si Kristo, ang ilaw ng sanlibutan, sa lahat ng nananalig at nananampalataya kay Kristo, ang ilaw ni Jesus ay ibinahagi sa atin. Kaya naman, kitang-kita natin ang mga magagandang opportunity, hindi suntok sa buwan ng ating buhay, sapagkat si El Shaddai ang ating Diyos na buhay. Amen? Excuse me. Ayan. Ibig sabihin, pangatlong hakbang na raw. From darkness to light. Number 3, mga kapatid, the testimony of the blind man who saw. The testimony of the blind man who saw. O ang patutuo ng bulag na nakakita. Sabi po sa Ebanghelyo nating tinunghayan mula sa talatang 8 hanggang 11, sinabi ng mga kapitbahay na marites, at nang makita sa kanya, noong siya'y namamalimos pa, ang sabi niya, hindi ba iyan ang lalaking dating nakaupo at namamalimos? Sumagot ang ilang marites, yan nga. Sabi naman ng iba, hindi, kamukha lang. Kaya't nagsalita ang dating bulag, ako nga po iyon. Paano kang nakakita? Sabi ng marites. Tanong nila, sumagot siya, ang lalaking tinatawag na Jesus ay gumawa ng putik at ipinahid iyon sa aking mata. Pagkatapos sinabi niya sa akin, pumunta ka sa Siloe at maghilamos. Pumunta nga ako doon at naghilamos at nakakita na ako. Yung mga nakapaghilamos na ng salita ng Diyos, yan yung nagsasabing sumisigaw ng Praise the Lord! Amen? Yung sumigaw, malamang kitang-kita na niya ang kabutihan ng Diyos sa kanyang buhay. Di ba? Kasi, itong bulag na ito, mula nang ipinanganak, binigyan ng buhay, binigyan ng pag-asa ng Panginoon. Imagine mo, tanggap ko na na ganun na ang kalagayan natin. Na wala ng pag-asang gumaling, wala ng pag-asang makakita, pero nung dumating si Lord, nagkaroon siya ng patutuo. Kaya yung sinasabi ng MC kanina, para lalo tayong maraming ipagpatutuo, bawasan na natin ang ating mga dapat ipatutuo. Kasi mayroong mga nangangako, Lord, pagalingin mo lang ako, magpatutuo ako sa ambel. Inabot ng linggo, buwan, taon, hindi pa rin nakapagpatutuo. Gawin nyo. Kasi mahirap pag sinabi mo sa Lord, di mo ginawa. Mapapaya tayo pag tayo po ay lumapit muli sa Panginoon. Kasi patutuon na nga lang, di pa natin magawa.
Alam niyo po, ang aklat ng gawa, sabi nga kapag ito'y ginawa, kulang ang mundo. Bakit? Walang mapaglagyan. Dahil bawat isa sa atin, mayroong kanya-kanyang patutuo sa kabutihang ginagawa at gagawin pa ni Kristo Jesus sa ating mga buhay. Kasi hanggang ngayon nagpapatuloy ang paggawa, pagkilos ng Holy Spirit sa buhay po natin. Ang punong lingkod, pag mayroong sharing, nakikinig po siya. Kasi doon niya nalalaman kung paano kumikilos ang Diyos sa ministering ito. Kaya kahit anong paninira ang ginagawa ng iba na insecure sa gawain ito, lalo namang pinapatunayan ng Diyos na ang gawain ito ay hindi gawain ng sino mang tao, kundi gawain mismo ni Yahweh El Shaddai. Kaya yung mga dumadalo, yung mga nakikinig ng mabuting balita, nagiging mabuti ang kanilang buhay dahil sila ay patuloy na pinaghihimalaan at pinagpapala ni El Shaddai. Alam niyo po, hindi pa po ako umaattend sa Ambel. Hindi pa po ako nag-El Shaddai. Nagkaroon po ako ng isang panaginip. Ng panaginip na yon, meron daw na naghahagis sa stage at sa ground, mayroon namang maraming taong sumasalo. At nung ako'y umaattend na, naalala ko ang panaginip na yon. Yun pala ay gawain ni Yahweh El Shaddai. Ang bumabato ay walang iba, ang punong lingkod, ang mga sumasalo, yan ang mga kapatiran. Yan yung mga pumapalakpak ng kwarismang nagsasabi ng praise the Lord. Amen? Hindi gawa-gawa ng punong lingkod. Hindi niya imbento. Pinatunayan ng Lord sa akin. Sa panaginip na iyon, ang lahat ng ginagawa at pinagagawa ng punong lingkod galing sa Espiritu Santo, inspired by the power of the Holy Spirit. Kaya, kung ano ang paggawa niya, huwag nating isipin na tayo inuuto. Ano man ang pinagagawa sa atin ng kanyang lingkod, kapatid, paniwalaan natin yon, sang-ayunan natin yon, dahil kapag yan ay talagang totoong lingkod, may himalang kasunod. Kasi sa Ebanghelyong ito, pagkatapos ni Jesus nalagyan ng putik ang kanyang mga mata, sinabihan niyang pumunta ka doon sa imbakan ng tubig sa Siloe. Maghilamos ka doon. At nung ito'y sinunod ng lalaking bulag na pinanganak, instant nakakita agad. Instant may himala agad. Yun ay talagang God's miracle. Instant miracle. Naniniwala pa ba kayo sa himala? O kaya naniwala kayo dun sa nagsabing, walang himala? Bakit ang Diyos ba'y nagbabago? Tao lang ang nagbabago ng isipan. Tao lang ang naglalagay ng boundaries. Tao lang ang naglalagay at nag-iisip ng limitasyon sa Diyos. Dahil ang kapangyarihan ng Diyos ay walang limit. Ang pagmamahal ng Diyos ay walang limit. Walang boundaries. Kaya kapatid sa Panginoon, gusto ng Lord, tayo din, katulad ng bulag na ito, manalig tayo sa magagawa ng Diyos. Kung yung doktor walang magawa, kung yung gamot hindi kaya tayong pagalingin, si El Shaddai, anumang sakit karamdaman, kayang-kaya, easy lang kay Lord ang kagalingan. Amen? So tayo lahat ay merong kanya-kanyang mga personal encounter
sa Panginoon. Yan ay pagpatutuo natin dahil maaring sa ating patutuo, mayroong nawawala ng pag-asa, gusto nang magpakamatay, pero dahil tayo nagpatutuo, pag narinig niya yon, magkakaroon siya ng pag-asa na lalapit din sa Lord at sa pamamagitan ng ating patutuo, siya'y magsisisit, magbabagong buhay sa tulong pa rin ni Yahweh El Shaddai. Alam niyo po ba yung greatest miracle? No? Hindi po itong nangyari na bulag na pinanganak na nakakita ng pinaghimalaan ni Kristo. Hindi yan yung pinaka-greatest miracle. Ano yung pinaka-greatest miracle? Yung tayo po ay magbagong buhay sa tulong ng salita ni Yahweh El Shaddai. Sabi nga kung ang kalabasa ang palinaw ng mata, pero pag bulag, wala ng pag-asa. Pero kay El Shaddai, kahit bulag, ang salita ng Diyos, kapag ito'y pinaniwalaan, pinanaligan, isinabuhay, kahit bulag, nakakakita ng malinaw na malinaw pa sa sikat ng araw. Amen. So, ibig sabihin, walang imposible sa Diyos. Siya pa rin ang Diyos natin ngayon sa kasalukuyan maging sa hinaharap. Hindi siya ang nagbabago. Siya ang Alpha at Omega. Kaya, anuman ang mga dahilan kung bakit tayo may problema, may pagsubok, may suliranin sa gabing ito, isipin mo, katulad ng bulag, inborn ng ipinanganak na bulag, pero dumating si Jesus sa kanyang buhay, itong gabing ito, ang hindi mo nakikita, naniniwala at nananalig, ipapakita ni El Shaddai sa iyo anumang kahilingan mo, basta ayon sa kanyang kalooban. Amen? Kaya nga si sister kanina, isang biyaya ng nagpatutuo. Malinaw na cesarean dapat, pero hindi niya yun pinaniwalaan. Pinaniwalaan niya ang magagawa ng kanyang Diyos na ating Diyos na walang iba, si Yahweh El Shaddai. Hallelujah! Praise the Lord! Ganyan kabuti si El Shaddai sa atin. Kaya huwag tayong magsawa, huwag tayong tamarin sa pagsunod, sa paglilingkod, sa paggawa ng mabuti, sa pagbibigay karangalan sa Diyos sa ating buhay, dahil si Lord hindi rin nagsasawa sa ating gumawa ng mabuti, himala, at pagpapala, at pag-iingat sa ating buhay, sapagkat lahat ng ginagawa niya sa atin ay para sa ating kapakanan lamang. Amen? Kung may problema, mag-praise the Lord at magpasalamat pa rin. Sabi nga ng isang pari sa kanyang humili, doon sa pangit na pangyayari ng ating buhay, doon nating kitang-kita ang mga magagandang opportunity ni Yahweh El Shaddai sa ating buhay. Hindi lang sa panahon na tayo answered prayer magpasalamat, hindi lang tayo sa panahon na may sa kasaganaan, sa katagumpayan tayo magpasalamat. In all times, sa anumang sitwasyon ng buhay natin, magpasalamat lagi tayo kay Lord dahil walang masamang ginagawa ang Diyos sa atin. Tayo lang kung nag-iisip ng masama. Yung kamatayan nga ni Kristo, para sa mga hindi nananalig, kapahamak, kahanganan. Hindi nila pinaniniwalaan ang kamatayan ni Jesus ay kaligtasan natin. Kabubuhan para sa kanilang ginagawa natin. Kabaliwan para sa kanilang ginagawa natin. Bilang isang taong normal, oo nga naman, mas pagsagawain tayo, minsan tumatawa, maya iiyak, mamaya tatawa, mamaya iiyak na naman. Pero hindi nila alam ang totoo natin nakikita, sapagkat sabi nga
ng Panginoon sa bandang huling talata na ating tinunghayan sa Ebanghelyo sa verse 39 to 41. Sinabi ni Jesus, "Naparito ako sa mundong ito upang humatol at nang sa gayon makakita ang mga bulag at mabulag naman ang mga nakakakita." Narinig ito ng ilang Pariseyong naroon at siya'y kanilang tinanong, "Ibig mo bang sabihin, mga bulag din kami?" Sumagot si Jesus, "Kung kayo nga'y bulag, hindi sana kayo hahatulang may sala. Ngunit dahil sinasabi ninyong nakakita kayo, nananatili kayong may sala." Kasi, nang ginawa ni Jesus ang pagpapagaling sa lalaking bulag na pinanganak, Sabbath day. Pag Sabbath day, araw ng pahinga sa mga Hudyo, walang pwedeng sinumang gagawa. Walang sinumang pwedeng magtrabaho. Sabbath day, pahinga para sa Diyos. Pero si Jesus ay gumawa na iniisip nila, yun ay paglabag sa batas nila na inuutos ni Moises. Ang tanong, lumabag ba talaga si Jesus? Hindi. Dahil siya ang Sabbath day mismo. Dahil siya mismo ang tunay ng kapahingahan ng ating kaluluwa. Si Jesus mismo ang ating kapahingahan. Kaya nga siya naparito para ganapin ang batas. Dahil ang batas, nakautusan, mahigit po 500. Pero yun ay ginawang 10 utos at sa 10 utos ginawang 2 pinakamahalaga. Dahil yung ginawa ni Jesus, pasok doon sa 2 mahalaga. Ang ibigin ng Diyos ng buong puso, kaluluwa at buong lakas at pag-iisip at ibigin ng kapwa, gaya ng sarili. So yun ay pagpapadama ng tunay na pagmamahal ng Diyos. Sukdulang pagmamahal ng Panginoon. Pero hanggang ngayon, anong sinusunod nilang batas? Ang mga Hudyo? Yung lumang tipan pa rin. Kaya mapalad tayo, kapatid, katulad ng bulag na ito, hindi man natin na-experience si Kristo personally. Mapalad, sabi ni Jesus, ang naniniwala kahit hindi ako nakikita. Yan yung mga nasa harapan ko. Na nagpupurit, nagsisigaw ng praise the Lord. Ito yung sinasabi ng Panginoon. Tumingin man sila ng tumingin, wala silang makikita. Isipin man nila ng isipin, hindi nila maunawaan. Dahil ang tanging makapagbubukas lamang ng espiritual ng ating buhay, ang mata ng ating pananampalataya, ay walang iba, si Kristo Jesus. Hanggat hindi tayo kinakatagpo ng Panginoon, hanggat hindi binubuksan ng Diyos ang mata ng pananampalataya ng sinumang tao, hindi na maabot ng kanilang isipan kung gaano ang pagkilos ng Diyos sa kanila. Kaya ang makarating sa gawaing ito ay isang himala. Ang tayo nakapagpupuri sa Lord ay isang himala. Amen? Kasi hindi dahil sa ating sariling kaparaanan kaya tayo nakarating sa gawaing ito. Hindi dahil sa sino mang nag-invite sa atin para maging prayer partner, kundi si Kristo mismo ang gumawa ng paraan kung paano tayo makarating sa gawaing ito. Instrumento lamang ang nag-anyaya sa atin.
Kaya hindi man abot ng ating payak na kaisipan ang himala at pagkilos ng Diyos sa buhay natin, manalig ka lang, maniwala ka lang sa magagawa ng Diyos, sumunod lang tayo at sa pagsunod natin, tandaan mo, mayroong kasunod na pagpapala ang Panginoon. Kung paano yon, wag mo nang isipin yon, ang isipin mo lang sumunod ng sumunod, kaya tumayo na ang mga sumunod. Amen? Kapatid, kung mayroon ka mang mabigat na suliranin ngayon, mas mabigat ang kaparaanan ng Diyos, mas may dating, mas may bisa ang kaparaanan ng Panginoon. Ano mang mithiin mo ngayon sa gabing ito, kung bakit ka naririto, ang layunin ng Diyos, ang pinakamahalaga sa iyo, katulad ng bulag na itong ipinanganak, ang Diyos mismo ang may plano kung bakit siya gumaling, hindi dahil sa sino mang nagkasala. Kaya ka nandito ngayon dahil ang Panginoon ang may planong ikaw ay dalhin sa gawaing ito. May plano ang Lord sa bawat isa sa atin. Gaano man maganda ang plano natin, mas maganda pa rin ang plano ng Lord. Kaya naman sa gabing ito, maniwala ka, manalig ka, may magagawa ang Diyos. Ilagay mo sa iyong balin na tao ang iyong kahilingan at sa gabing ito kakatagpuin ka ng Panginoon. At yan ang matibay mong patuto. Yan yung personal encounter mo kay Lord na lagi mong ipagpapasalamat sa Kanya dahil ang lahat ng binyagan, lahat ng tinawag ng Diyos ay mayroong mga personal na karanasan sa Panginoon. Meron tayong kanya-kanyang pagkatawag ng Diyos sa buhay natin. Kaya sa gabing ito, kapatid, maniwala ka sa Panginoon. Hindi ka pa man humiling, alam na ng Diyos ang iyong hihilingin. Paniwalaan mo na lang na sa araw nito, sa gabing ito, ito yung araw na katulad ng bulag. Nakakita na siya. Nakikita na niya maganda ang loob ng Diyos sa kanya. Ura ba siya na kaya ramahan, robo sige ramahan. Yes, Lord. Feel the presence of the Lord right now, kapatid. Lagay ang inyong kaliwang kamay sa tapat ng inyong puso at ang kanang kamay ay nakataas sa Panginoon. Habang inaawit ang Come Holy Spirit ay ninyo instrumental lang. Sa pagtaas nyo ng kamay, tandayan ang pagsuko sa Panginoon. Sa gabing ito, magkaisa tayo sa pananalangin. Ilagay nyo sa inyong balintataw, inyong kahilingan ngayon, na ang Panginoon mismo ang siyang nagpipray over sa inyo. Isipin ninyo ang kamay ng Panginoon ay pinapatong sa inyong uluhan, sa inyong ulo sa oras na ito. At anumang nagawang pagkakamali, pagkakasala, sa isip, sa puso mo ngayon, humingi ka ng kapatawaran sa Lord. At kung meron kang naalalang nakasakit ng iyong damdamin, patawarin mo siya sa oras na ito. At kung ikaw man ay nagkamali sa tao, nagrabyado mo, nagawan mo ng kasalanan, ihingi mo ng tawad sa oras na ito sa Panginoon. And I pray for you right now. Nakikiisa ako sa iyong kahilingan by the power and the name of Jesus Christ of Nazareth. Ang Diyos na nagpagaling sa inward na bulag, ang siyang magpapagaling sa oras na ito sa inyong anumang karamdaman. Sa anumang inyong kahilingan na ayon sa kanyang kalooban, siya ang tutugon sa inyo sa gabing ito. Maniwala ka, manalig ka, may himala sa gabing ito sa buhay mo. Maging sa mga taong nangangailangan ng kaligtasan, sa inyong buhay, sa mga taong nangangailangan ng mga mahal mo sa buhay, na saan man sila ng kagalingan, itaas mo siya sa oras na ito. Saan man siyang mundong panig, ura ba siya na kaya ramahan, dorokia,
magaling ka na. Physically. Spiritually, magaling ka na. Emotionally, magaling ka na. Mentally, magaling ka na. In the mighty name of Jesus. Sino ka man sa oras nito? Ano man ang kalagayan mo sa buhay, ano mang hirap at tiisin mo, ano mang problema mo, walang problema, walang solusyon sa Diyos. Tanggapin mo ang iyong kahilingan sa gabing ito. In the mighty name of Jesus Christ of Nazareth, and Lord, I pray tonight for deliverance sa lahat na nangailangan sa oras nito. Ano mang saklap ng kanilang nakaraan, Panginoon, I pray na sila'y lumaya sa oras nito. In the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. All sickness, Lord, sa oras nito, anumang buhay na hanggang ngayon hindi sila makamove on, pinawi mo na ito, kinuha mo na ito, pinalitan mo na ng bagong buhay, ng bagong pag-asa, ng bagong pananaw. Kinumport mo na sila, Panginoon. And Lord, sa oras nito, thank you so much for your wonderful presence, for your love, for your compassion, for your mercy, for your forgiveness. Thank you so much. Kapatid, magpuri ka't magpasalamat sa Panginoon. Sabi mo, thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Yahweh El Shaddai. Ako'y pinagpala mo ng tunay mula sa gabing ito. And Lord, pagpalain mo po lahat ng iyong manggagawa mula sa workroom, choir, and band. Pagpalain mo po, Panginoon, ang lahat ng dumadalo-dadalo pa. Pagpalain mo ang gawain ito na magpatuloy at marami ka po nawang idaragdag ng mga iniligtas mo. At loobin mo po na pagpalain lahat ng anumang kakayanang handog tanggapin, ibalik higit sa sapat. Pagpalain din ng mga daladalahan, gawing instrumento, gawing alulod ng kapangyarihan mo na makapagbigay karangalan sa iyo. At loobin mo po sa aming pag-uwi, samahan mo po kami, gabayan, ingatan, ilayo sa namang kapahamakan na lahat kami ay uwing tagumpay at ligtas. Pagpalain mo rin ang simbahang ito, ang pura-parupo at lahat ng naglilingkod sa simbahang ito ay patuloy mo rin i-bless ang buhay at maging inabot ng lahat ng mensahe mo, ikaw nawang patuloy na mag-minister. In the mighty name of Jesus Christ of Nazareth, lahat ng answered prayer, lahat ng pinagpala ay magsabi ng Amen. Ng ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. God bless us all and give thanks with the